Lahat ng dudumi, arestuin ninyo. Taong bayan. Huwag niyong hayaan ng isang tolongges babuyin ang mga bagay na pag-aari natin. Sir Jay, good evening po. Ano po ang plano ngayong gabi po? Full force? Full force kami. Meron kaming massive rescue operation. Street dweller at yung reklamo ni Barangay 309 ng mga barangay doon at ng mga netizen natin yung prostitution doon sa area, yung mga bata na tumatambay, mga babae, mga minor de edad doon sa vicinity ng isang mall doon. Sir Jay, paano ba mag-complain sa inyo po? Pwedeng pumunta ng direkta sa amin o pwede kayong mag-complain dun sa page namin sa Manila Department of Social Welfare at pwede rin sa NPIO dun sa kabuuan namin sa Manila City Hall. At ito naman kasi direkta nag-complain dito yung chairman ng Quiapo, si Barangay 309. And paalala po sa mga magulang. Paalala sa magulang, meron pa rin tayong curfew start ng alas 10 ng 10 p.m. Tsaka sana, lalo na may mga anak na babae, no, huwag na natin palabasin. Ang mukha ngayon, ang i-operate natin na reklamo, karamihan yung mga minor de edad na babae. Kaya meron tayong kasamang mga dentista from Manila Head para dun sa dental aging para ma-determine natin kung minor de edad o hindi. Kasi po sometimes nagsisinungaling po ng yung age yung iba. Nakakapagsinungaling kasi merong expert opinion yung mga dentista natin. Makikita yata yun sa wisdom tooth. Yes po. Maraming salamat, Director J. De La Fuente ng MDSW. Mga po, pinapaupo lang po yung mga babae po na nandito. Hindi ko na lang po papakita. May kasama rin po tayo mga kapulisan. Sige, sa kanya yan. Ito pinapasakay ng aring po. Mga tumatakbo na rin. Ito Avenue tayo, sa Rizal Avenue tayo. Meron tumakbo na dito. May tumakbo na, kuya. And sabi ko nga kanina, meron din po tayong assist na mga kapulisan. Ito ni-rescue na si Sir. Oops. Ito, nire-rescue na rin yung mga natutulog dito. Hindi na ako bababa. Ako bababa. Tatay na natutulog dito, nire-rescue na nga rin po. Ang daming mga natutulog sa side na to, kabilaan. Ito po,
So dito sila sa Center Island na tutulog. Tawid tayo dito. Ayan, pinapaikot na nga rin po yung truck nga para maisakay na nga rin po ito. Kasama rin po tayong DPS. Ng ating MDSW, wag po silang matakot kasi ilalagay sila sa maayos na lugar, maayos na pwesto. Meron silang maayos na matutulugan, kakainan. Grabe, ang daming basura dito. Ito, ginawang tambakan na itong pwesto na to.
si tatay natutulog po dito sa may avenida na tayo. Avenida na tayo. Ito po ginagawa ng ating pamamalaang lungsod ng Manila para mabigyan sila ng maayos na tirahan, ay matutulugan, maayos na masisilungan, pagkain, hindi kung saan-saan, kung dito po sila matutulog sa kalsada, sa bangketa, yung safety din po nila ang iniisip ng ating pamahalaang lungsod ng Maynila. Of course, ng ating butihing mayor na si Mayor Isko Moreno. Lakad tayo, lakarin itong kahabaan po ng avenida. Pero malinis ha. Pansin ko, nagbabaybay tayo, malinis yung mga lugar na ating nababaybay. Ayun, sabi nga ni Sir Jade na bulabog nga, ang linis nga po ng ating mga dinadaanan. Ito si tatay. Ayan, i-rescue na rin si tatay. Malinis talaga rin yung mga nilalakaran natin. Dahil meron na tayong gobyerno sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno. Oops. Pinapakita ko sa inyo, binabaybay natin itong kahabaan para makita nyo kahit na 10 oras na ng gabi, malinis, maayos po ang Maynila. Ito pa kaya po na to.
tinitignan ni Director bawat lugar nga po. Kung meron mga dwellers na natutulog sa bangketa o kaya sa Center Island. Marami na ako, ano? Puro mga street dweller, no? Mga gamit. Director, matanong ko lang po, ano pong masasabi niyo, mama, ano po yung binabaybay natin? Malinis po. Kanina, dumating tayo, may mga ilang babae, no? Yes po. Na tingin natin, no? Pero kumpirmado ko na nagbebenta ng panandaliang aliw sa nagana natin. Pero sinama natin lahat, sinakay natin. Ay, beberitahin natin kung mga minor de edad yun o hindi. Pagka hindi, officially, mapagawa natin ang disposition papunta ng mga porsyento. Director, ano bang tulong na may bibigay ng MDSW sa mga na... Una, yung mga nakuha natin na matatanda. Opo. Matatanda na nakuha natin, yung mga natutulog sa kalsada, mga nakahiga. Pagka wala ng kamag-anak to, after natin mabalidate sa RAC, dadalhin natin ngayon sa Manila Boys Town Complex. At doon, mahalagaan sila, magiging maganda yung maayos ang buhay nila doon. Kasi lahat doon libre, no? Opo. Nag-instruction na rin si Yorme na linisin lahat ng lugar sa Maynila, sa street dweller, at doon sa mga minor de edad na nai-involve sa prostitusyon. At kaya nga natin ikutan itong poll na to, kasi may reklamo rito eh. Opo. Kaya meron tayong nakuha ng mga Manila, doon sa Avenida, at saka dito, nadali natin sa Reception Action Center yun, mabalidate natin. Ayun, babalidate. Maraming salamat po, Director. Lalo na pagtungtong ng alas 10. Kanina kung alas 10 na lang, nakukuha ko lahat. Pero wala. Sinihigit pa naman tayo pabalik eh. Ito nga si Yorme, laging pinapaalalanan yung mga bata kapag nakikita yung mga bata. Anong gagawin pag alas 10 na? Yan sinasabi ni Yorme palagi. Then matutulog, uuwi ng bahay na pag 10 o'clock na. Magka-garden na kami, alas 10 na. Ayan, start na ng curfew. Alas 10 na. Curfew. Alam na. Ang curfew ngayon, Sir Jay, saan po ba ang target area nyo po? Eh, kung Binita Rizal, Recto, Loton, kaya yung paikot ka yung area na parang Quiapo, ibang lista pa gano'n. Pa-district 3 po, district 3 tayo ngayon. Muna tayo. Tapos susunod natin, yung area naman ng District 1, sa Parang Mountain. Yun. Muna natin yung proseso, sarap na. Kasi alas 10 eh. Ayan, sabi nga ni Director din, malaking bagay talaga yung police visibility sa bawat area. Kaya saludo, salamat din po sa ating mga masisipag magigiting na mga kapulisan. Gagabi-gabi natin to. Ang ulis yun dito. Okay. Ayan, proceed tayo sa target area naman. Curfew na tayo.